Narito ang isang tahanan sa Uzbekistan. Punong-puno ito ng iyakan. Wala na tayong ibang maibebenta kundi ikaw na lang. Tanggapin mo na. Nabigla sa mga salitang iyon ng kanyang ama. Nilunok ng dalaga ang kanyang mga luha, inimpake ang kanyang mga gamit, at lumayas ng bahay. Ang bida ng kwentong ito ay isang babaeng Uzbek na napilitang tumungo sa Pilipinas labag sa kanyang kalooban. Ang kanyang buhay na masagana at payapa ay gumuho sa isang iglap. At sa huli, kinailangan niyang magsimula ng panibagong buhay sa banyagang lupa ng Pilipinas. At pagkatapos ng 5 taon, sa sandaling makita niya ang kanyang amang dumalaw sa kanya na wala ang kanyang ina, siya raw ay napaluhod at napahagulgol. Ano nga bang kuwento ang mayroon sa pamilyang ito? Sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang salaysay. Magandang araw. Ako si Aziza. Isinilang at lumaki ako sa isang bayan malapit sa Tashkent, ang kabisera ng Uzbekistan. Ang aking ama ay isang negosyante na naglalakbay sa pagitan ng gitnang Asya at Russia at palagi siyang umuuwi na may dalang maraming mamahaling regalo. Ang aking ina ay isang magandang babae at madalas sabihin sa akin na naman ako ang kanyang kagandahan. Tuwing katapusan ng linggo, nagdadrive kami ng buong pamilya sa labas ng bayan at tuwing summer vacation, palagi kaming naglalakbay sa ibang bansa. Sa ganitong kasaganahan, lumaki akong walang alam. Sa kadiliman ng mundo, sa paaralan, palagi akong nangunguna sa klase. Mayroon akong natatanging talento sa mga wika. Matatas akong magsalita ng Russian, Ingles, at Tajik. Inaasahan ng aking mga guro na magiging isa akong mahusay na interpreter o diplomat. Ngunit sa aming kultura, ang pinakamataas na tagumpay para sa isang babae ay ang makapag-asawa sa isang mabuting pamilya, kaya natural kong tinanggap ang ganoong kinabukasan. Nang ako'y maging 18 taong gulang, ginawang formal ng aking ama ang pakikipag-usap sa pamilya Kamalov, na matagal na niyang kasosyo sa negosyo. Ang anak ng mga Kamalov, si Alisher, ay mas matanda sa akin ng 5 taon, nag-aaral sa isang prestihiyosong universidad at naghahandang pamunuan ang kanilang negosyo pagkatapos ng kanyang pag-aaral. Siya ay isang binatang matangkad at may magandang paraan ng pananalita. 2 beses kaming nagkita at naging magalang siya sa akin. Hindi ko masasabing pag-ibig ito, ngunit naisip ko na hindi masama ang magpakasal sa kanya. Sinimulan ng aming mga pamilya na magtakda ng petsa para sa kasal, at ako naman ay nagsimulang sumailalim sa pagsasanay para maging isang mabuting asawa. Napakaswerte ng ating Aziza. Ang maging manugang ng pamilya Kamalov, napakagandang kapalaran. Palaging sinasabi iyan ng aking ina nang may kagalakan. Panatag na rin ako dahil sigurado na ang aking kinabukasan. Hindi ko na kailangang dumaan sa mga alanganing relasyon o mag-alala tungkol sa aking magiging trabaho di tulad ng ibang mga kaibigan kong kaedad ko. Tila ang lahat ay naaayon sa plano. Ngunit hindi ko man lang naisip noon kung gaano kahirap hulaan ang takbo ng buhay. Pagkatapos lamang ng aking 19 na kaarawan, nagsimulang gumuho ang lahat sa isang gabi. Sa una, kaunting pagtataka lamang ang naramdaman ko sa huling pag-uwi ng aking ama. Siya na laging eksaktong 6:00 ng gabi umuwi, ay nagsimulang umuwi ng gabi na at lasing pa. Walang sinasabi sa akin si ina, ngunit ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Isang gabi, nagising ako sa sigawan ng aking mga magulang mula sa sala. Paano nangyari iyon? Talaga bang nawala na ang lahat? Lahat-lahat? Ang humahagulgol na sigaw ni ina ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Bumilis ang tibok ng aking puso. Nalaman ko ng gabing iyon na lubusan nang bumagsak ang negosyo ni ama. Isinugal niya ang lahat sa isang bagong ruta ng kalakalan, at ang sugal na iyon ay ganap na nabigo. Sa isang iglap, baon na kami sa utang. Kinabukasan, dumating ang paunawa mula sa pamilya Kamalov na kinakansela na ang kasal. Si Alisher, na dapat sana'y magiging asawa ko, ay naglaho ng walang anumang salita. Para sa kanila, hindi na ako isang karapat-dapat na kandidato para maging asawa. Isa na lamang akong anak ng isang bangkaroteng negosyante. Nang marinig ko ang balitang iyon, unang beses kong naramdaman
ang kalupitan ng mundo. Ang mga taong gumagalang sa akin kahapon ay bigla na lang tumalikod sa isang gabi at ang puso ko'y nanlamig. Ang mga sumunod na araw ay parang isang bangungot. Araw-araw, kinakatok ng mga pinagkakautangan ang aming pinto at si Ama ay laging umaalis ng bahay para iwasan sila. Ang aking ama na dati parang prinsesa ang turing sa akin ay nagbago na ang tingin sa akin kapag siya'y lasing. Isang tingin na tila ako ang maaaring maging solusyon sa lahat. Isang tingin na puno ng desperasyon. Isa-isang naibenta ang aming mga kasangkapan, ang kristal na chandelier sa sala na kinalakihan ko, ang mga antigong kagamitan na ipinagmamalaking kinolekta ni Ama, at maging ang singsing sa kasal ni Ina lahat ay nawala para ipambayad sa utang. Ang loob ng bahay ay lalong naging malungkot at maging ang pagkain sa aming hapag ay naging simple. Noon ko unang nalaman kung ano ang kahirapan. Isa-isa ring lumayo ang aking mga kaibigan. Ang mga dati masayang dumadalo sa aking mga birthday party ay hindi na ngayon sumasagot sa aking mga tawag. Maging sa paaralan, nagbago ang tingin nila sa akin. Tila natatakot silang mahawaan ang aking kamalasan. Bigla, nag-iisa na lang ako. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay lalong nagpabigat sa aking puso. Isang gabi, lumapit sa akin si Ama at hinawakan ang aking mga balikat. Maganda ka sa paningin ng lahat. Ang ganda mong iyan ang makapagliligtas sa ating pamilya. Kinilabutan ako sa mga salitang iyon ni Ama. Sa sandaling iyon, alam ko na kung anong kapalaran ang naghihintay sa akin. Kinabukasan, nang dumalaw sa aming bahay ang isang ahente para sa internasyonal na pagpapakasal, halos mahilo ako at pakiramdam ko'y titigil ang aking puso. Ipinagmalaki niya kung gaano inaalagaan ng mga lalaking Pilipino ang kanilang mga asawa at kung gaano sila katatag sa pinansyal. Sa edad na 20, makakakuha tayo ng magandang kondisyon, lalo na sa isang magandang dalaga tulad ni Miss Aziza. Sa mga salita ng ahente, nagningning ang mga mata ni Ama. Nang gabing iyon, niyakap ako ni Ina at umiyak. Patawarin mo ako, anak ko. Patawarin mo ako. Wala na tayong ibang paraan. Dahil sa mga salitang iyon, sabay kaming umiyak. Ngunit sa loob-loob ko, sumuko na ako. Ito ang katotohanan at kailangan ko itong tanggapin. Gusto ko sanang ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Mayroon din akong sariling mga pangarap, ngunit wala nang puwang para sa mga luho na iyon. Para sa aking pamilya, lalo na para sa aking nabigong ama, kailangan kong magsakripisyo. Ang una kong pakikipagkilala ay isang kabiguan. Isang lalaking 20 taon ang tanda sa akin, ang tumingin sa akin na parang sinusuri ang isang produkto. Pakiramdam ko'y isa akong kalakal na inilagay sa palengke. Nang hawakan ng magaspang niyang kamay ang aking kamay, kinilabutan ang buong katawan ko. Mabuti na lang at hindi natuloy ang kasunduang iyon. Ang ikalawa at ikatlong pagpapakilala ay pareho lang. Lahat sila ay mga lalaking malapit na sa 40 anyos at sa kanilang mga mata ako ay isang bata at magandang babae lamang. Tila hindi sila naghahanap ng asawa, kundi isang babae lamang. Iba ang lalaking nakilala ko sa ika-4 na pagkakataon. Sa edad na 30, mas bata siya kaysa sa iba at higit sa lahat, direkta siyang tumingin sa aking mga mata. Ang kanyang pangalan ay Miguel Santos. Hindi siya pala salita, ngunit mayroong kabaitan sa kanyang tingin. Kinausap niya ako ng ilang salita sa Ingles na isinalin naman ng interpreter. Ang mahalaga ay komportable ka. Hindi kailangang magmadali. Sa mga salitang iyon, unang beses na sumibol ang isang maliit na pag-asa sa aking puso. Iba siya sa mga naunang lalaki. Agad na itinulak ni Ama ang kasal sa kanya. Maganda kasi ang mga kondisyon. Si Miguel ay isang ordinaryong empleyado sa isang kumpanya sa Makati, ngunit mayroon siyang matatag na kita at sariling bahay. Higit sa lahat, ang kanyang pangakong tutulong sa pagbabayad ng bahagi ng utang ni Ama ang naging mapagpasya. Simple lang ang aming kasal. Suot ang tradisyonal na kasuotan ng Uzbekistan na atlas. Nagpalitan kami ng sumpaan ng isang lalaking hindi ko kilala. Mabigat ang aking dibdib, ngunit alam kong tinatahak ko na
ang isang landas na hindi ko na maaaring balikan. Sa araw ng kasal, huling sinabi sa akin ni Ama, "Ito ang pinakamabuting landas para sa iyo. Magsisimula ka na ngayon ng bagong buhay." Ang mga salitang iyon ay hindi naging kaaliwan sa akin. Nang gabing iyon, kinamuhian ko si Ama. Isang ama na ibinenta ang sariling anak dahil sa kanyang sariling kabiguan. Ngunit kasabay nito, naiintindihan ko rin ang desperasyon ng aking ama na naitulak sa ganoong sitwasyon. Walang sino man ang may gusto sa ganitong kalagayan at iyon ang pinakamasakit sa lahat. Habang nakasakay sa eroplanong papuntang Pilipinas, nagpasya ako. Puputulin ko na ang ugnayan sa aking mga magulang at kakalimutan ko na ang lahat ng nakaraan. Mag-adjust ako sa bagong buhay at mula ngayon, sarili ko na lang ang iisipin ko. Sa labas ng bintana, unti-unting lumalayo ang aking bayan, ang Tashkent, sa ibabaw ng mga ulap. Tumulo ang aking mga luha, ngunit pinunasan ko ito at pinatatag ang aking loob. Mula ngayon, ako ay magiging asawa ng isang Pilipino at mamumuhay sa isang mundong lubos na naiiba. Nang makarating ako sa Ninoy Aquino International Airport, parang hindi ito totoo. Ang lahat ay napakalinis at napakaayos. Hinihintay ako ni Miguel sa airport at maingat niyang dinala ang aking mga bagahe. Habang papunta sa kanyang bahay, ang tanawin ng Metro Manila mula sa bintana ng sasakyan ay nakamamangha. Ang mga nagtataasang gusali, ang liwanag ng mga kalsada, at ang mga taong maayos na kumikilos, isang mundong lubos na kaiba sa Tashkent. Ang bahay ni Miguel ay isang condominium unit. Hindi ito malawak, ngunit malinis at maayos ang lahat. Binigyan niya ako ng sariling silid at hindi siya lumapit sa akin ng pilit. Sa mga unang araw, halos hindi kami nag-uusap. Malaki ang hadlang ng wika. Ngunit si Miguel ay matiyagang nagsimulang magturo sa akin ng Filipino. Dahan-dahan lang ang pag-aaral. Hindi kailangang magmadali. Ang mga salitang iyon niya ay naging malaking kaaliwan sa akin dahil sa kanyang pag-uugali na hindi ako pinipilit at nirerespeto ang aking sariling bilis. Unti-unti kong binuksan ang aking puso. Ang mga unang buwan sa Pilipinas ay tunay na napakahirap. Tuwing umaga paggising ko, matagal bago ko matanggap na ito na ang katotohanan. Hindi pamilyar na kisame. Hindi pamilyar na amoy. Hindi pamilyar na tunog, lahat ay banyaga sa akin. Lalo na ang hadlang sa wika, ang pinakamalaking paghihirap. Kahit ang pinakapangunahing komunikasyon ay mahirap at ang dala nitong kabiguan ay nagpapagod sa akin araw-araw. Sinikap ni Miguel na unawain ang aking sitwasyon. Bago siya pumasok sa trabaho, palagi niyang isinusulat o idinodrawing sa isang papel ang mga bagay na maaaring kailanganin ko. Tubig, tinapay, prutas, mga simpleng bagay. Tuwing katapusan ng linggo, isinasama niya ako sa paglilibot sa aming lugar upang ituro ang mga pangunahing lokasyon. Supermarket, botika, ospital. Matiyaga niyang itinuro ang lahat, isa-isa. Ang pag-aaral ng Filipino ay isang pang-araw-araw na hamon. Nagsimula akong pumasok sa isang language school na inirekomenda ni Miguel at araw-araw akong may 2 oras na klase. Sa simula, pinag-aralan ko ang alpabeto. Magandang umaga. Salamat po. Pasensya na po habang natututunan ko ang mga pangunahing pagbati. Unti-unti akong nagkaroon muli ng tiwala sa sarili. Isang araw, habang mag-isa akong namimili sa supermarket, nagkaproblema. Hindi gumana ang aking card sa cashier at labis akong nataranta. Hindi ko maipaliwanag ang sitwasyon sa Filipino at pinagpawisan ako ng malamig. Nooy isang matandang babae sa likuran ko ang lumapit sa akin. "Okay lang iyan, Hija. Tulungan kita?" Nakangiti niyang sinabi habang tinutulungan ako. Nang magkausap kami, nalaman kong kapitbahay pala namin siya sa parehong palapag ng aming condominium. Nagpakilala siyang si Tita Elena, isang retiradong guro, at malaki ang naitulong niya sa aking pag-adjust sa Pilipinas. Mula noon, madalas niya akong dalawin upang ituro ang kultura at pamumuhay sa Pilipinas. Ang mga Pilipino, sa una, medyo may distansya sa mga hindi kakilala,
Pero kapag nagbukas na sila ng kanilang puso, napakabait nila. Tulad ng sinabi ni Tita Elena, habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring nagbukas ng kanilang kalooban ang iba pang mga kapitbahay. Binibigyan nila ako ng ulam, o kaya'y inaanyayahan na sumali sa pagluluto tuwing may okasyon. Ang kanilang maliliit na kabutihan ay naging malaking lakas para sa akin. Si Miguel naman, tuwing katapusan ng linggo, ay dinadala ako sa iba't ibang lugar para matulungan akong masanay sa buhay sa Pilipinas. Intramuros, Luneta Park, Tagaytay, habang nililibot namin ang magagandang tanawin, unti-unti akong nahalina sa kasaysayan at kultura ng bansang ito. Lalo na ang kadakilaan ng Intramuros ang humanga sa akin. Sa lugar na iyon kung saan buhay na buhay ang daan-daang taon ng kasaysayan, unang beses kong naramdaman ang lalim ng Pilipinas. Nagugustuhan mo na ba ang bansang ito? Sa tanong ni Miguel, tapat akong sumagot. Hindi pa ako lubusang sanay, ngunit gusto ko ang kaayusan at kaligtasan sa Pilipinas. Sa Uzbekistan, mapanganib para sa isang babae na maglakad mag-isa sa gabi. Ngunit sa Pilipinas, kahit gabi na, maaari akong maglakad-lakad ng may kapayapaan ng loob. Bukod dito, humanga rin ako sa mga makabagong infrastruktura tulad ng kaginhawahan ng pampublikong transportasyon at ang mahusay na sistema ng kalusugan. Pagkalipas ng 1 taon ng aming kasal, kaya ko nang makipag-usap sa Filipino para sa mga pang-araw-araw na bagay. Noon lamang kami tuluyang nagkaroon ng tunay na pag-uusap ni Miguel. Nag-uusap kami hanggang gabi. At mas nakilala namin ang isa't isa. Ikinuwento niya ang kanyang mga alaala noong bata pa, ang kanyang mga pangarap noong kolehiyo, at ang kanyang buhay bago kami magkakilala. Dahil sa kanyang katapatan at kabaitan, lalo akong nagbukas ng aking puso. Ikuwento mo rin sa akin ang tungkol sa iyong pamilya. Sa tanong niyang iyon, mariin akong umiling. Ang usapan tungkol sa aking mga magulang ay isang sugat na masakit pa rin. Hindi ko sila mapatawad sa pagbebenta sa akin. Hindi na nagtanong pa si Miguel at nirespeto niya ang aking desisyon. Ang ganoong pag-uugali niya ang lalong nagbigay sa akin ng kapanatagan. Pagkalipas ng 2 taon, nagsimula akong magtrabaho sa isang maliit na coffee shop. Ito ay trabahong nakuha ko sa tulong ni Tita Elena. Sa simula, tagahugas lang ako ng plato at tagalinis. Ngunit unti-unti, natutunan ko ring kumuha ng order at gumawa ng mga inumin. Habang nakikipag-usap ako sa mga customer, lalong humusay ang aking kakayahan sa Filipino. Higit sa lahat, ang katotohanang kumikita na ako ng sarili kong pera ay nagbigay sa akin ng malaking karangalan. Nang magsimula akong magtrabaho, nagkaroon din ako ng mga bagong kaibigan. Si Bea, na kasamahan ko sa coffee shop, ay halos kaedad ko. At marami siyang itinuro sa akin tungkol sa mga uso at kultura sa Pilipinas. Tuwing katapusan ng linggo, sabay kaming nagsho-shopping o nanonood ng sine dahil sa kanya. Natutunan ko ang pamumuhay ng mga Pilipinang kaedad ko. Ngayon, tuturuan kitang mag-makeup, Pinoy style. Ang pag-aaral ng makeup na sinimulan ni Bea ay nagbigay sa akin ng bagong kasiyahan. Habang natututunan ko ang mga usong makeup at fashion sa Pilipinas, lalo kong naramdaman na kabilang na ako sa lugar na ito. Maging si Miguel ay natuwa sa aking pagbabago at palagi akong pinupuri. Ang ganda mo palagi. Sa 3 taon, lumipat kami sa isang bagong condo unit. Na-promote si Miguel kaya't lumuwag ang aming pinansyal at nakalipat kami sa mas malaking bahay. Ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat ng gawain sa pag-aayos ng bagong bahay. Masaya ako. Masaya ako dahil unang beses kong makakapag-ayos ng aming espasyo ayon sa aking sariling kagustuhan. Habang maingat kong pinipili ang lahat, mula sa kurtina hanggang sa mga kasangkapan, naramdaman kong tunay na sa amin na ang bahay na ito. Noon, maingat na binuksan ni Miguel ang usapan tungkol sa pagkakaroon ng anak. Sa simula, nag-alinlangan ako. Pakiramdam ko'y hindi pa ako handa. Naisip ko ring masyado pa akong bata. Ngunit nirespeto ni Miguel ang aking opinyon at hindi ako pinilit. Ang ganoong pag-uugali niya ang lalong nagbukas ng aking puso.
Sabay naming sinimulang planuhin ang aming kinabukasan at napag-usapan ang pagiging magulang balang araw. Paglipas ng 4 na taon, lubusan na akong nasanay sa buhay sa Pilipinas. Halos wala na ang hadlang sa wika at hindi na rin problema ang pagkakaiba sa kultura. Kaya ko nang tumawa at umiyak habang nanonood ng mga teleseryeng Pilipino. At marunong na rin akong magluto ng mga pagkaing Pinoy. Nakakadalo na rin ako sa mga pagtitipon ng kumpanya ni Miguel nang may tiwala sa sarili. Handend, ngunit, nananatili pa rin sa isang sulok ng aking puso ang pananabik sa aking bayan. Lalo na ang mukha ni ina na minsay lumalabas sa aking mga panaginip. Sa tuwing nangyayari iyon, agad kong pinipigilan ang damdaming iyon. Sila ay nakaraan na binura ko na sa aking buhay. Tuwing iminumungkahi ni Miguel na tawagan ko sila, mariin akong tumatanggi. Wala na sila sa buhay ko. Hindi ibebenta ng isang magulang ang kanyang anak. Tahimik na niyayakap ni Miguel ang aking mga balikat. Sinusubukan niyang unawain ang aking sakit at hindi ako pinipilit. Ang pag-unawa niyang iyon ang lalong nagpaantig sa akin. 5 taon ang lumipas at kami ay naging isang matatag na mag-asawa. Si Miguel ay may mahalagang posisyon na sa kumpanya at ako naman ay naging manager na ng coffee shop. Sinimulan na naming pagplanuhan ng konkreto ang pagkakaroon ng anak. Nagpasya kaming simulan ang pagsisikap na magkaanak sa susunod na buwan. Habang naghahanda sa pagtanggap ng bagong buhay, unang beses kong naramdaman ang ganap na kaligayahan. Aziza, napakagaling mo talaga. Nalagpasan mo ang lahat ng paghihirap para makarating dito. Sa mga salita ni Miguel, hindi ko napigilan ang aking mga luha. Alam niya kung gaano karami ang aking isinuko para maka-adjust sa lugar na ito. Ang kanyang mainit na pagkilala ay isang malaking kaaliwan sa akin. Ngayon, itinuturing ko ng tahanan ang Pilipinas. Sa lugar na ito, natagpuan ko ang isang bagong pagkakakilanlan at isang bagong buhay. Sa simula, ito ay isang sapilitang pagpili, ngunit ngayon, nagpapasalamat ako. Ang pagkikita namin ni Miguel ay isang biyaya sa aking buhay. Itinuro niya sa akin kung ano ang paggalang at pag-ibig. Ngunit ang aking pananaw tungkol sa aking mga magulang ay hindi nagbago. Sila ay mga taong ganap kong binura sa aking puso. O hindi bababasa, iyon ang gusto kong paniwalaan. Ngunit minsan, ang tadhana ay dumadaloy sa direksyong hindi natin inaasahan. Isang ordinaryong Biyernes ng gabi iyon. Mas maagang umuwi si Miguel kaysa karaniwan at napansin kong may kakaiba sa kanyang mukha. Hindi tulad ng dati, tila siya medyo kinakabahan at parang may gustong sabihin ngunit nag-aatubili. Pagkatapos ng hapunan, bigla siyang nagsalita. Maglaan ka ng oras bukas. May mahalaga tayong gagawin. Tinanong ko kung ano iyon. Ngunit ngumiti lang siya at sinabing, malalaman mo pagdating natin doon. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nabalisa ako sa kakaibang kilos ni Miguel. Hindi siya ang tipo ng tao na naghahanda ng mga sorpresa. Baka naman may masama siyang balita na sasabihin. Buong gabi akong nag-isip at hindi mapakali. Kinabukasan, maaga akong ginising ni Miguel. Sinabihan niya akong magsuot ng maayos na damit. Paulit-ulit kong tinanong kung ano ang gagawin namin. Ngunit ngumingiti lang siya. Dahil doon, lalo akong kinabahan. Ngunit kasabay nito, nagtitiwala ako kay Miguel, kaya sinunod ko na lang ang sinabi niya. Sumakay kami sa kotse. Habang dumadaan ang mga pamilyar na tanawin sa labas ng bintana, biglang napansin ko ang isang karatula. Nang makita ko ang mga letrang Ninoy Aquino International Airport, bumilis ang tibok ng aking puso. Airport? Bakit kami pupunta sa airport? Kung maglalakbay kami, dapat ay nag-impake na ako, ngunit wala akong anumang inihanda. Miguel, saan tayo pupunta? Bakit sa airport? Sa tanong ko. Tulad ng dati, sinabi lang niya, kaunting tiis na lang. Malalaman mo rin. May kaunting kaba sa kanyang boses. Hindi ko na mapigilan ang aking kuryosidad, ngunit hindi na ako nagtanong pa. Pagdating sa airport at pagparada ng sasakyan, dahan-dahan kaming pumasok sa terminal. Mahigpit ang hawak ni Miguel sa aking kamay. Naramdaman kong bahagya itong nanginginig.
Nagtungo kami sa International Arrivals Gate. Puno ng tanong, ang aking isipan. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari. Pagdating namin sa harap ng Arrivals Gate, sinabi ni Miguel na umupo muna kami at maghintay. Nang tingnan ko ang flight information board, nakasulat na kararating lang ng flight mula sa Tashkent. Tashkent. Ang eroplanong galing sa aking bayan. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Sino ang darating? Miguel, ano ito? Sino ang darating mula sa Tashkent? Nanginginig ang aking boses. Dahan-dahang inakbayan ako ni Miguel at sinabing, Aziza, lakasan mo ang iyong loob. Para sa iyo ito. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng gate at nagsimulang lumabas ang maraming pasahero. Kinakabahan kong tinitingnan sila. At sa wakas, nakita ko sila. 2 taong pamilyar ngunit lubhang nagbago na ang hitsura ang aking mga magulang. Sobrang payat at tumanda na si ama. Wala na ang dating matipuno at puno ng kumpiyansang anyo. Ganoon din si ina. May malalalim na kulubot sa kanyang humpak na mukha. Balisa silang tumingin sa paligid at nang sa wakas ay makita nila ako, bumuhos ang luha mula sa mga mata ni ina. Natigilan ako sa aking kinatatayuan. Ang mga taong pilit kong hindi inisip sa loob ng 5 taon, ang mga taong pilit kong binura sa aking puso, ay nasa harapan ko na ngayon. Dong mga taong pilit kong binura, sabay-sabay na bumuhos ang lahat ng emosyon, galit, sama ng loob, pananabik, kalungkutan lahat ay naghalo-halo, at pakiramdam ko'y sasabog ang aking dibdib. Unang lumapit si ina. Ang kanyang nanginginig na kamay ay papalapit sa aking mukha. Hindi ko ito iniwasan. Sa sandaling dumampi ang kanyang kamay sa aking pisngi, gumuho ang lahat ng pader na aking itinayo. Hindi ko napigilang mapahagulgol. Inay, isang salita lamang ang hirap kong nabigkas at napaluhod ako sa sahig. Lumuhod din si ina sa tabi ko at niyakap ako. Ang kanyang pamilyar na init at amoy ay nagpabalik sa malalayong alaala. Nakatayo si ama sa di kalayuan. Pinagmamasdan kami. May mga luha ring namumuo sa kanyang mga mata. Nang tingnan ko siya, dahan-dahan siyang lumapit, mabigat ang kanyang mga hakbang. At puno ng pagsisisi ang kanyang tingin. Aziza, mapapatawad mo ba ako? Ang boses ni ama ay hindi na ang malakas na boses na natatandaan ko. Habang nakikita ko siyang nagsasalita ng paos at nanginginig, biglang tila nawala ang lahat ng aking sama ng loob. Isang matanda at pagod na lalaki na lamang ang nakatayo roon. Tahimik na lumapit si Miguel sa aming pamilya at nagsalita. Huwag na tayo dito. Umuwi na tayo. Sumunod kami sa kanyang sinabi at umalis ng airport. Sa loob ng kotse, lahat kami ay tahimik. Napakaraming emosyon ang nag-uumpugan at kailangan pa namin ng oras para ayusin ang lahat. Pagdating sa bahay, doon lamang kami nagsimulang mag-usap. Unang nagsalita si Miguel. Sinabi niyang 3 taon na siyang nakikipag-ugnayan sa aking mga magulang. Sa simula, para lamang ipaalam ang aking kalagayan, ngunit unti-unti nalaman din niya ang kanilang sitwasyon. Aziza, dumaan sa matinding paghihirap ang mga magulang mo, pero mahal na mahal ka talaga nila. Sa mga salita ni Miguel, tumango ang aking mga magulang. Nagsimulang magsalita si ama sa nanginginig na boses. Aziza, ang ginawa namin sa iyo noon ay hindi mapapatawad, pero wala na talaga kaming ibang pagpipilian. Ikinuwento niya na pagkatapos bumagsak ng kanyang negosyo, nakatanggap siya ng mga banta sa buhay mula sa mga pinagkakautangan. Sinubukan daw nilang gawing collateral ako, at para maiwasan iyon, minadali nila akong ipadala sa Pilipinas. Iyon daw ang tanging paraan para protektahan ako. Pinunasan ni ama ang kanyang mga luha at nagpatuloy. Sa totoo lang, delikado noon. Ang pagpunta mo sa Pilipinas ang tanging paraan. Isang pagpili iyon para protektahan ka. Pagkaalis mo, sinimulan namin ang lahat mula sa wala. Nagtrabaho kami ng 2, 3 trabaho sa isang araw para mabayaran ang mga utang. Sumunod na nagsalita si ina. Nagbukas daw sila ng isang maliit na tindahan at unti-unting itinayo muli ang kanilang buhay. At 2 taon na ang nakalipas,
Sa tulong ni Miguel, mas mabilis nilang nabayaran ang mga utang. Isang napakabuting tao ang asawa mo. Tinulungan niya kaming bayaran ang mga utang kahit hindi namin hinihiling, sa sinabi ni Ama. Nagulat akong napatingin kay Miguel. Nahihiya siyang ngumiti at sinabing, "Pamilya na po tayo." Kaya, natural lang iyon. Dahil sa mga salitang iyon, uminit ang aking puso. Sa likod ng aking kaalaman, tinutulungan pala ni Miguel ang aking mga magulang. Habang ako'y kinamumuhian sila at pilit na kinakalimutan, si Miguel naman pala ang nag-abot ng tulong sa kanila. Kumuha si ina ng isang photo album mula sa kanyang maliit na bag. Naroon ang maraming litrato ko noong bata pa ako. Ang unang beses kong lumakad sa edad na 3. Ang araw ng aking pagpasok sa paaralan. Ang una kong piano recital. Habang tinitingnan ang mga litratong iyon, muli akong napaluha. Araw-araw naming tinitingnan ang mga litratong ito. Ipinagdarasal na sana'y maayos ka lang, sabi ni ina. Hindi ko na napigilan. Niyakap ko siya nang mahigpit. Ang pader na itinayo ko sa loob ng 5 taon ay gumuho sa isang iglap. Hindi nila ako inabandona. Sa kanilang sariling paraan, sinubukan nilang protektahan ako. Nang marinig ko ang kanilang kuwento, bigla kong naintindihan ang lahat. Sa gitna ng pinakamasamang sitwasyon, ginawa nila ang tanging pagpili na magagawa nila para protektahan ako, bagamat naramdaman kong para akong ibinenta. Sa katotohanan, ito pala ay isang desisyon para iligtas ako sa panganib. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalim ang aming pag-uusap. Mabilis na lumipas ang oras sa mga kuwentong nagpupuno sa 5 taong nawala. Sinabi ng aking mga magulang na nagpapatakbo na sila ngayon ng isang maliit na kainan at unti-unti nang bumubuti ang kanilang kalagayan. Sa tulong ni Miguel, halos nabayaran na raw nila ang lahat ng kanilang utang. Nang mag-uumaga na, saka lamang kami natulog. Bago matulog, tinanong ko si Miguel, "Bakit hindi mo ako mas maagang pinakita sa kanila?" Malumanay siyang ngumiti at sumagot, "Hinintay kong maging handa ka. At saka, halos bayad na rin ang utang ng mga magulang mo at matatag na sila ngayon." Muli akong humanga sa kanyang pag-aalala. Tila laging nababasa ni Miguel ang aking puso. Kahit sa likod ng aking kaalaman, kumikilos siya para sa aking pamilya. Kinabukasan, sinimulan namin ang isang bagong simula. Isang bagong simula bilang isang pamilya. Ang mga hindi pagkakaunawaan at sakit ay bahagi na ng nakaraan. At ngayon, kami ay muling buo. Mananatili ang aking mga magulang sa Pilipinas ng 2 linggo at sa panahong iyon, ipinakita ko sa kanila ang aking bagong buhay. Matapos malaman ang lahat ng katotohanan, gumaan ang aking pakiramdam. Ang matagal kong kinimkim na sama ng loob at galit ay nawala at napalitan ito ng pag-unawa at pagpapatawad. Marahil, ito ang tunay na sandali ng paglago. Sa pamamagitan ng sakit at sa pamamagitan ng pagpapatawad, ako ay naging mas matatag. Ang 2 linggong pananatili ng aking mga magulang sa Pilipinas ay parang isang panaginip. Ipinakilala ko sa kanila ang bayang aking tinitirhan at ipinakita ko rin ang coffee shop na aking pinagtatrabahuhan. Humanga si ina sa aking matatas na pagsasalita ng Filipino at panatag naman si ama na nakita niyang mayroon akong matatag na buhay. Mula sa kanilang mga tingin, naramdaman ko ang taos-pusong pagmamalaki. Namangha ang aking mga magulang sa kaunlaran ng Pilipinas. Lalo na si ama na interesado sa pampublikong transportasyon at infrastruktura, habang si ina naman ay humanga sa malilinis na kalsada at mga parke. Sabay-sabay kaming umakyat sa isang mataas na gusali sa syudad at habang pinagmamasdan ang tanawin ng Metro Manila, nagkuwentuhan kami. Doon, tahimik na hinawakan ni ama ang aking kamay at sinabing, "Mabuti na lang at sa ganito kagandang lugar ka nakatira." Uminit ang aking puso sa mga salitang iyon. Naramdaman kong nasayang ang panahong kinamuhian ko sila. Kung mas maaga ko lang nalaman ang katotohanan, mas matagal sana kaming nagsama bilang isang pamilya. Ngunit ngayon, wala nang saysay ang mga pagsisising iyon. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Bago umalis ng Pilipinas ang aking mga magulang, nagpasalamat sila ng lubos kay Miguel. Hindi uminom ng alak si ama at sa kanyang tamang pag-iisip,
Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Miguel. Dahil sa iyo, muli kaming nakahinga at nabuhay. Maraming salamat. Muli akong napaluha sa mga salitang iyon ni Ama. Kung wala ang lalaking ito, marahil ay nabubuhay ako ngayon na nawalan ng magulang at ng kahulugan sa buhay. Mapagkumbabang ngumiti si Miguel at sinabing ginawa lang niya ang nararapat bilang pamilya. Ngunit alam ko kung gaano ka-espesyal ang kanyang kabutihan at init ng puso. Pagkaalis ng aking mga magulang, nagkaroon ng bagong kahulugan ang aming buhay. Linggo-linggo akong nakikipag-video call sa kanila. At tuwing may okasyon, nagpapadala ako ng mga card at regalo. Ang pamilya sa Tashkent at ang pamilya sa Pilipinas, dalawang mundo ang nag-ugnay. At ang puwang sa aking puso ay nagsimulang mapunan. Hindi na ako nakakulong sa nakaraan at kaya ko nang sumulong patungo sa hinaharap. At paglipas ng 9 na buwan, dumating ang isang masayang balita. Buntis ako. Bagamat sinubukan naming magkaanak, hindi naging madali, at sa wakas ay natupad ang aming hiling. Nang marinig ni Miguel ang balita, agad niya akong niyakap ng mahigpit. May mga luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Napakasaya ko, Aziza. Ngayon, tunay na tayong pamilya. Nang matanggap ko ang unang litrato mula sa ultrasound, nanginginig kong tinawagan ang aking mga magulang. Mula sa kabilang panig ng screen, narinig ko ang kanilang sigawan sa tuwa. Umiiyak sa galak si ina. At sinabing, hindi ako makapaniwalang magiging lola na ako. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Ang batang ito ay hindi lamang anak namin ni Miguel, kundi isang bagong buklod na mag-uugnay sa aming lahat. Isang tulay na nag-uugnay sa dalawang bansa, dalawang kultura, at sa nakaraan at hinaharap. Sa panahon ng aking pagbubuntis, halos araw-araw tumatawag si ina para magbigay ng payo. Mula sa mga tradisyonal na paraan ng pag-aalaga sa buntis sa Uzbekistan hanggang sa paghahanda ng mga gamit ng sanggol, malaking tulong ang kanyang karanasan. Bagamat malayo kami sa isa't isa, naramdaman ko ang mainit na pag-aalaga ni ina. Nang 1 buwan na lang bago ang aking due date, muli akong sinorpresa ni Miguel. Nag-book na pala siya ng flight tickets para sa aking mga magulang. Pupunta sila sa Pilipinas para tumulong sa aking panganganak. Halos hindi ako makapagsalita sa sobrang tuwa. Natural lang iyon. Sa unang panganganak, kailangan ng tulong ng pamilya. Ang pag-aalala ni Miguel ay laging nagpapaantig sa akin. Palagi niyang nauunahan ang aking mga pangangailangan at sinusuportahan ako sa pinakamabuting paraan. Ang kanyang kabaitan ay isang biyaya sa aking buhay. Sa araw ng pagdating ng aking mga magulang, iba ang kapaligiran sa airport. Sa pagkakataong ito, sa halip na luha, mga ngiti ang pumuno sa paligid, namangha si ina sa aking malaking tiyan. At buong pagmamalaking tinapik ni ama ang balikat ni Miguel. Kami ay isang ganap na pamilya na umuwi sa aming tahanan. Mas maaga dumating ang panganganak kaysa sa inaasahan. Nang magsimula ang labor pains, mahinahong dinala ako ni Miguel sa ospital at si ina ay laging nakahawak sa aking kamay. Si ama naman daw ay hindi mapakali sa waiting room ng ospital. Pagkatapos ng 12 oras ng paghihirap, sa wakas ay nayakap ko na ang aking anak na babae. Tala ang ipangalan natin sa kanya, mungkahi ni Miguel. Isang pangalan na nangangahulugang bituin. Isang munting ilaw na may malakas na puwersa ng buhay. Nagustuhan ko ang pangalang iyon. Kamukha ni Tala ang aking mga mata at ang ilong ni Miguel, at ang kulay ng kanyang balat ay medyo kayumanggi tulad ko. Nang unang makita ni ama ang kanyang apo, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliliit na daliri ni Tala at bumulong. Ngayon, tunay na akong masaya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napuno rin ng galak ang aking puso. Ang aming pamilya ay dumaan sa maraming pagsubok, ngunit ngayon, natagpuan namin ang tunay na kaligayahan. Ang mga sugat ng nakaraan ay naghilom na, at isang bagong pag-asa ang nagsimula pagkatapos isilang si Tala. Mas matagal na nanatili sa Pilipinas ang aking mga magulang. Tinuruan ako ni ina ng mga pamamaraan sa pag-aalaga ng sanggol, at si ama naman ay kasama ni Miguel na bumibili ng mga gamit para kay Tala. Minsan, may maliliit na hindi pagkakasundo
dahil sa pagkakaiba ng kultura, ngunit nalulutas namin ito sa pamamagitan ng paggalang sa isa't isa. Sa Uzbekistan, hindi namin binabalot ng ganito ang sanggol. Mas mabuting hayaan siyang malayang kumilos. Sa simula, nag-alangan ako sa payo ni ina, ngunit nang subukan ko, mukhang mas komportable nga si Tala. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga paraan ng pag-aalaga mula sa Pilipinas at Uzbekistan, nakalikha kami ng isang espesyal na kapaligiran para sa paglaki ni Tala. Bago bumalik sa Uzbekistan ang aking mga magulang, kumuha kami ng isang family picture. Si Tala ang nasa gitna, at lahat kami ay may masayang ngiti sa aming mga mukha. Ang litratong iyon ay nakasabit pa rin sa aming sala hanggang ngayon. Tuwing tinitingnan ko ito, muli kong napagtatanto kung gaano karami ang nagbago. Pagkaalis ng aking mga magulang, nanatili kaming malapit sa isa't isa. Ibinabahagi namin ang paglaki ni Tala sa pamamagitan ng mga litrato at video, at ikinukuwento naman nila ang mga balita mula sa Uzbekistan. Nakakagulat? Naging matagumpay ang maliit na kainan ni Ama at unti-unti na itong lumalaki. Matapos mabayaran ang lahat ng utang sa tulong ni Miguel, mayroon na silang matatag na kita ngayon. Nang mag-isang taong gulang si Tala, muli naming inimbitahan ang aking mga magulang sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, mas masaya at mas nakaka-relax ang aming panahon. Humanga sila sa paglaki ni Tala. Sa gitna ng magagandang tanawin ng Palawan, lalong tumibay ang aming pamilya. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, tahimik na sinabi sa akin ni Ama, "Aziza, ang pagdating mo sa Pilipinas ay naging isang biyaya pala." Tumango ako sa kanyang sinabi. Ang pangyayaring sa unay tila isang kasawian ay nagdulot sa akin ng bagong buhay at kaligayahan. Ang pagkikita namin ni Miguel, ang pag-adjust sa Pilipinas, at ang pagsilang ni Tala hindi naging madali ang lahat ng proseso. Ngunit ang paglalakbay na iyon ang nagpatatag at nagpatalino sa akin. Nang magdalawang taong gulang si Tala, unang beses kaming bumisita sa Uzbekistan bilang isang buong pamilya. Ito ang unang pagkakataon para kay Miguel at para kay Tala, isang espesyal na paglalakbay upang makilala ang bayan ng kanyang ina. Habang naglalakad sa mga kalsada ng Tashkent, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam, kung saan nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan. Dati, ito ay isang lugar na gusto kong takasan, ngunit ngayon, ito ay isang bahagi na lamang ng aking kasaysayan at isang kultural na ugat na gusto kong ipakita sa aking anak. Mas malaki na ang kainan ng aking mga magulang kaysa sa inaasahan ko. Naging isang sikat na lugar na ito na dinarayo hindi lamang ng mga lokal kundi pati na rin ng mga turista. Ipinagmamalaki ni Ama na ikinuwento kay Miguel ang tungkol sa kanyang negosyo. At si Ina naman ay masayang sinuotan si Tala ng tradisyonal na kasuotan ng Uzbekistan. Nanatili kami ng 2 linggo. Nakilala ang aming mga kamag-anak at nilibot ang mga lugar na bahagi ng aking kabataan. Ngayon, 2 beses sa isang taon kaming nagbibisitahan sa kani-kaniyang bansa at pinapanatili ang aming ugnayan. Malayo man ang distansya, mas malapit pa kaysa dati ang aming mga puso. Nagustuhan ni Miguel ang mga pagkain sa Uzbekistan. At ang aking mga magulang naman ay naging interesado sa kultura ng Pilipinas. Si Tala ay natural na lumalaki na sinasalo ang 2 kultura. Ngayong gabi, habang pinapatulog ko si Tala, naiisip ko, ang lahat ng kaligayahang ito ay hindi magiging posible kung wala si Miguel. Tinulungan niya akong mag-adjust sa Pilipinas, ibinalik ang relasyon ko sa aking mga magulang, at ibinigay sa akin ang regalo na si Tala. Tuwing gabi, habang nakahiga ako sa tabi niya, nagpapasalamat ako. Dahil sa iyo, tunay akong masaya. Sa aking mga salita, malumanay siyang ngumingiti at hinahawakan ang aking kamay. Tahimik kaming nagkatinginan. Minsan, mas maraming naipapahayag ang mga tingin kaysa sa mga salita. Minsan, binabalikan ko ang nakaraan. Kung hindi bumagsak ang negosyo ni Ama noon, kung hindi ako napunta sa Pilipinas, paano kaya nagbago ang aking buhay? Ngunit ngayon, alam kong walang saysay ang mga ganoong tanong. Ang lahat ng pagpili at pangyayari sa aking buhay ang nagdala sa akin sa kinaroroonan ko ngayon.
At nagpapasalamat ako sa resulta nito. Hindi mahuhulaan ang buhay. Minsan, ang pinakamadilim na sandali ang nagiging daan patungo sa pinakamaliwanag na ilaw para sa akin. Ang Pilipinas ay isang nakakatakot na pagsubok sa simula, ngunit sa huli. Ito ang naging biyaya na naghatid sa akin sa tunay na kaligayahan. Ngayon, tuwing umaga paggising ko, nagpapasalamat ako sa aking mahal na pamilya, sa yaman ng kulturang nag-uugnay sa dalawang bansa, at higit sa lahat, sa pagkatagpo ko sa tunay na pag-ibig habang tinitingnan ko si Miguel. Araw-araw kong naiisip, kung wala ang taong ito, hindi na sana muling makakatawa ang aming pamilya. At tuwing hinahawakan ko ang maliit na kamay ni Tala, nangangako ako. Anumang pagsubok ang dumating, poprotektahan ko ang kaligayahan ng aming pamilya at ipapamana ko sa aking anak ang magagandang kultura at halaga ng dalawang bansa. Ito ang aking kwento. Ang kwento ko na nagsimula sa isang gumuho na tahanan, muling bumangon sa isang bagong bansa, at niyakap ng mahigpit ang kaligayahang huli ng dumating. Ang buhay ay nagpapatuloy. At ngayon, handa na akong sumulong ng walang takot.